Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 2 milyong tao inaasahang pipila para masilayan ang mga labi ng Santo Papa sa Vatican. Mga Amerikano pabor na gawing santo si Pope John Paul II ayon sa mga survey. Nagtangkang pumatay kay John Paul II noong 1981 na pinatawad niya nagtulog sa rin sa pagpanaw ng Santo Papa. Pangulong Arroyo, mabiyahe sa Vatican. Mga Pinoy na hindi makapunta doon, sapat nang mapahiran ang kanyang imahe. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi Pilipinas, ako si Julius Babaw. Ako naman si Karen Davila, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Masisilayan na ng publiko simula mamayang alas 11 ng gabi, Manila time, sa St. Peter's Square sa Vatican City, ang mga labi ni Pope John Paul II. Live mula sa Vatican City sa Roma, nagpapatrol si Linda Humilla. Karen, 4 na oras nga mula ngayon ay ililipat na sa Sala Bologna ng St. Peter's Basilica ang mga labi ni Pope John Paul II kung saan inaasahang mananatili ito hanggang sa kanyang libing na inaasahan namang magaganap may 3 hanggang 5 araw mula ngayon. Labi ni Pope John Paul II. Ayon sa mga otoridad, inaasahan ang pagdagsa ng 2 milyon na tao. Ang pinal na detalye sa libing ng Santo Papa, pati na ang proseso ng pagpili sa kanyang kapalit ay sinimulan na rin talakayin sa General Congregation ng mga Kardinal kaninang alas 4 ng hapon, Philippine Time. Wala pang opisyal na pahayag ang Vatican kung may huling habilin ang Santo Papa sa kanyang libing. Pero karamihan sa naging Pope, inilibing sa St. Peter's Basilica. Gayunman, posible ring hiniling ni Pope John Paul na ilibing siya sa bayang Sinilangan sa Poland. Dito naman sa St. Peter's Square, tuloy pa rin ang vigil para sa kanyang alaala. Maraming nag-alay ng kandila at bulaklak sa obelisk sa gitna ng St. Peter's Square. May iba ring nag-iwan ng sulat, tula at mensahe para sa Santo Papa. At habang pinagmimitingan naman, Karen, ng College of Cardinals ang mga bagay-bagay tungkol sa mga pinal na detalye sa libing ng Santo Papa ay naglilipanan na naman itong mga espekulasyon. May isang network na nagbalitang sa Biyernes na raw ang libing ng ni Pope John Paul II. Ganun man, wala pa tayong naririnig na opisyal na announcement mula sa Vatican kung kaya't lahat ng ito ay nananatiling espekulasyon pa lamang. Karen? Linda, alam namin na 11 p.m. Manila time magsisimula ang public viewing sa mga labi ng Santo Papa. Ngunit dyan ilarawan mo ilang oras na lang, no? Ay magsisimula na yan. Gaano karaming tao sila ba'y nakapila na? Meron mga ibinili na ba sa media kung ano ang sistema na paiiralin sa public viewing? Karen, meron ng mga harang. Mamaya-maya ipapakita natin ang pinakahuling video na nakuha natin kung ano na ang itsura ngayon ng St. Peter's Square mula sa dating napakaluwag na plaza o piazza na taguri nila dito. At ngayon may mga harang na para maging gabay ng mga tao na pipila para makapasok sa loob ng St. Peter's Basilica. Sa ngayon, nag-uumpisa ng mapuno ang St. Peter's Square dahil kanina pa lang in anticipation of the public viewing, inaasahan na nilang mag-uumpisa na nandun at nagtitipon-tipon na ang mga tao para kung sakaling buksan na nga ang Basilica para sa public lying in state of public viewing ay mauna na sila. Karen? Bilang isang mamamahayag, Linda, no, sa isang lugar at sandali ng kasaysayan, ano ang pakiramdam? No? Hindi lang, alam ko napakaraming turista, maraming deboto na nandyan, ngunit ikaw na nagbabalita sa lugar na yan ngayon. Karen, bilang isang ordinaryong tao at saka sa isang kahit na sa isang ordinaryong pagkakataon, ang mapunta ka sa Vatican City, lalo na kapag kaharap mo ang napakalaki, napaka-imposing na St. Peter's Basilica, pati na itong mga antigong mga artwork dito sa lugar na ito ay isa ng overwhelming o nakakataba ng puso na pangyayari. Bilang isang mamamahayag na
isa kang testigo sa kasaysayan. This is history unfolding also for all of us. Lalo pang nagkakaroon ng dagdag na meaning ang event na ito, Karen. Linda, si Julius Babaw ito. Pinapakita natin ngayon sa ating mga televiewers itong video ng mga labi ng Santo Papa. Kanina ay binuksan ito sa mga journalist. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makita ng harapan itong mga labi ni Pope John Paul II? Hindi, Julius, dahil sa ating pagkakaalam ay itong Vatican Press Corps lamang ang pinapasok doon. Merong select accreditation para dyan. Ganun man, nakita nga natin na pumasok ang ilan sa mga journalist na inimbitang pumasok doon. At Vatican Television naman, o Vatican mismo, ang magre-release ng video ng pangyayaring yan. Julius? Nabanggit mo rin kanina na sari-sari mga espekulasyon ang naglalabasan dyan dahil nga dito sa napipintong paglibing sa Santo Papa. At meron din nakarating na balita dito, Linda, na ngayong araw daw ay ilalabas itong huling habilin ng Santo Papa, yung kanyang iniwanan na dokumento na naglalaman ng mga bilin niya, kung paano siya ililibing at kung sino yung posibleng pumalit sa kanya. Ito bang balitang ito ay kumpirmado? Julius, tinanong din natin ang ating source na malapit doon sa Vatican tungkol dyan. At sinabi nga niya na inaasahang babasahin sa meeting ng College of Cardinals ang sinasabing last will ni Pope John Paul II. So, masasabi natin na before this o bago ito, wala namang nananatiling espekulasyon itong last will na ito. Pero mukhang ngayon nagkakaroon na nga ng linaw na baka nga merong huling habilin ang Santo Papa, lalo na tungkol sa kanyang libing. Julius? Linda, mapapayo mo ba sa mga kababayan natin na gustong pumunta dyan sa Vatican at masilayan ang mga labi ng Santo Papa? Maipapayo mo ba sa kanila na pumunta dyan sa dami ng mga tao na nagdadagsaan dyan ngayon? Julius, palagay ko ang unang-unang problema na ma-encounter nila, no, kung ngayon pa lang sila nagbabalak pumunta dito, ay ang pagkuha ng visa. Sa eksperyensya natin, 2 linggo bago ma-release yung visa. So parang tapos na malamang ang pakikiramay na mangyayari bago sila makakuha ng visa. Ang ikalawang problema na maaari nilang ma-encounter ay kung saan sila titira, kung nagbabalak silang tumira ng hotel. Dahil sa ngayon, Julius, punong-puno na ang mga hotel dito sa Rome, kahit na yung mga mamahaling hotel. Wala ka nang makikitang lugar. Sinisikap ng mga otoridad dito na magkaroon ng sapat na public transportation at nagtatayo sila ng mga campsite para sa mga inaasahang dadagsa dito. Ganun man, Julius, ito nga ang mga problema na kakaharapin ng sinumang nagbabalak pumunta dito ngayon. Julius? Linda, bago tayo magpaalam, nais ko lang malaman, no, napakaganda ng lugar na kinatatayuan mo ngayon. Para sa marami sa amin na hindi pa nakapunta dyan sa Italy, ilarawan mo ang kinatatayuan mo ngayon at ang sistema ng impormasyon, no, kung paano nila ito ibinibigay sa international media. Karen, ngayon ay nandito tayo kung makikita mo ang background natin ay ang cupola o yung dome ng St. Peter's Basilica. Ang kinatatayuan natin ngayon ay isang building na nasa, kung nakaharap ka sa St. Peter's Basilica, ay nasa bandang kanan nitong St. Peter's Basilica. Pag tumingin ako sa aking kanan, sa kalsada, ay merong maliit na kalye na dire-diretso papunta mismo sa St. Peter's Square. So napakalapit ng kinaroroonan natin ngayon, Karen. Alam kong sistema... Go ahead, Linda. Go ahead, Karen. Yung media ay hindi nakakalapit, no? Merong isang telebisyon na local dito sa Italia na sila lamang ang pinapayagang mag-shoot sa loob ng St. Peter's Square at mag-interview ng mga tao doon. But
all the rest, kahit na yung mga malalaking networks na kilala natin o alam natin, ay hindi sila pwedeng lumapit dun sa pinakagitna ng St. Peter's Square. Ganun man, makikita mo rin naman na sinusubukan pa rin ng mga journalists, lalo na ng mga cameramen, na magkuha pa rin ng mga video dun mismo sa gitna ng square. At mamaya nga ipapakita natin ng ilang video na nakuha ng ating cameraman na si Rudy Diagumium tungkol sa pinaka-latest na arrangement o sa latest na itsura ngayon ng St. Peter's Square. Ngayong nilagyan na nila ng mga gabay para sa mga taong papasok sa St. Peter's Basilica. Karen? Maraming salamat. Yan po si Linda Humilla, nagpapatrol ng live dyan po sa Vatican City. Pabor ang karamihan sa mga Amerikano na gawing santo si Pope John Paul II. Ayon pa sa survey, marami rin ang naniniwalang isa siya sa pinakadakilang santo papa sa kasaysayan. Nagpapatrol si Tony Velasquez. Buong mundo ang nagluluksa sa pagpanaw ni Pope John Paul II. Lahat ay nanghihinayang dahil sa kadakilaan ni Pope John Paul na sa loob ng 26 na taon ay walang kapagurang ipinursige ang kapayapaan ng buong mundo. Kaya naman sa Amerika, mainit din ang usapin kung nararapat gawing santo ang namayapang lider ng simbahang Katoliko dahil sa kanyang di matatawarang papel para sa kapayapaan at payabong ng Katolisismo. Sa mga survey ng CNN, USA Today at Gallup sa Amerika, pabor ang 71% na gawin siyang santo ng simbahang Katoliko. Pero 18% rin ang ayaw. Nang tanungin din ang mga Amerikano kung dapat kilalanin si Pope John Paul II bilang isa sa mga pinakadakilang Santo Papa, 67% rin ang pabor, 31% rin ang nagsabing hindi. Ayon kay Reverend David O'Connell ng Catholic University of America, ang sentimientong ito ng mga Amerikano ay posibleng bunga ng pagiging kontrobersyal din ng Santo Papa at walang takot na pagpanig sa ilang issue o pananaw kahit na ito'y hindi popular. Tony Velasquez, Patrol ng Pilipino. Sa pagpanaw ni Pope John Paul II, isa lang ang tanong ngayon ng halos 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Sino nga ba ang papalit sa kanya at gaano katagal ang paghihintay? Live mula sa Malate, Maynila, nagpapatrol si Mariton Pacheco. Julius, abalaman ang Vatican sa pagluluksa para sa kay Pope John Paul II. Inamin ng Papal Nuncio o ng kinatawan ng Vatican dito na pinaghahanda na rin ang pagpili sa kapalit niya. Ganito raw kasi talaga ang tradisyon ng simbahan. Patuloy ang trabaho nila kahit hindi pa tapos ang pagluluksa. Sisimula ng paghalal sa bagong Santo Papa 20 araw matapos mamatay si Pope John Paul II. Gagawin ito ng tinatawag na College of Cardinals na binubuo ng 117 kardinal sa buong mundo. Tanging mga kardinal na wala pang 80 anyos ang miyembro nito. Pinakamalaki ang delegasyon ng Europa, 58 cardinals. 20 mula sa Italia, 21 naman ang Latin America, 11 sa Africa, Estados Unidos at Asia, at tig-isa ang Australia at New Zealand. Sina Jaime Cardinal Sin at Ricardo Cardinal Vidal ang 2 delegado mula sa Pilipinas. There are, of course, some cardinals who are sick. Perhaps they will not go. Perhaps Cardinal Sin for us in the Philippines will not be able to go. Magpupulong naman ang mga cardinal sa isang conclave sa Sistine Chapel para iboto sa pamamagitan ng balota ang bagong pope. 2/3 na boto ang kailangan para maihalal ang bagong Santo Papa. Isang puting usok mula sa stovepipe ng Sistine Chapel ang magpapahiwatig na may bago ng Santo Papa. It's important in this sense that the Church and the people feel represented in the election of the Holy Father. Sari-sari ang haka-haka kung sino ang susunod na Santo Papa. Pero mismong si Pope John Paul II meron ng lihim na nominado in pectore para pumalit sa kanya. Dahil mahigit sa kalahati ng 1 bilyong Katoliko ay nasa mga bansang third world gaya ng Latin America, Africa at Asia, naniniwala ang ilan na panahon nang dito manggaling ang susunod na Santo Papa. Isa sa mga tinatawag na papabile, salitang Italiano para sa posibleng kandidatong pagka-Santo Papa, ay si Cardinal Francis Arinze ng Nigeria. Kung siyang mapipili, si Arinze ang magiging unang Black Pope sa ating panahon. Matunog din umano ang pangalan ni Cardinal Claudio Humes ng Brazil, kilalang tagapagtanggol ng mga mahihirap. Pero naniniwala naman ang mga konserbatibo sa Vatican na matapos ang mahabang panahong pag-upo ng isang non-Italian Pope, panahon na para ibalik ito sa mga Italiano.
Nangunguna sa kanilang listahan si Cardinal Dionigi Tetamangi, ang Archbishop ng Milan. Samantala, maliit naman daw ang tsansa ng mga Amerikanong kardinal na maging Santo Papa. Hindi umano gugustuhin ng simbahang ibigay ang papacy sa natitirang superpower ngayon. Sino man ang magiging bagong Santo Papa, umaasa ang marami, itutuloy nito ang mga sinimulan ni Pope John Paul II. Samantala, Julius, isang book of condolence ang nagbukas ngayon sa Papal Nuncio mula 9 to 12 ng tanghali at alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Pwedeng pumirma dito kahit sino hanggang sa Biyernes. Sa katunayan, ilang miyembro na nga ng diplomatic community ang dumaan para magsulat ng kanilang condolences. Isang requiem mass din ang inihanda or itinakda ng Papal Nuncio para sa Santo Papa ngayong Miyerkules. Julius? Mariton, wala bang pag-asa na mapili ang ating si Cardinal Vidal? Actually, Julius, lahat ng kardinal na pupunta doon ay may pag-asang mapili bilang bagong Santo Papa. Ay nakasalalay lamang yan, Julius, sa botong makukuha nila sa gaganaping conclave. Julius? Maraming salamat, Mariton Pacheco. Lilipad naman patungo ng Vatican ngayong linggo si Cebu Archbishop Ricardo Vidal para lumahok sa conclave o ang pagtitipon ng mga kardinal na pipili sa susunod na magiging Santo Papa. Live mula sa Cebu, nagpapatrol si Rico Lucena. Julius, mula 1987 hanggang 1995, isa si Archbishop Ricardo Cardinal Vidal sa mga leader ng World Synod na nagpapatupad ng mga pagbabago sa simbahan. Hindi na mabilang ni Cardinal Vidal kung ilang beses na siyang nakapunta sa Roma at nakausap ng personal ang Santo Papa. Pero kakaiba ang biyahe niya patungong Roma sa linggong ito. Dadalo kasi siya sa funeral rites ni Pope John Paul II. Usually that is the protocol that there is an official summon from the Dean of the College of Cardinals. Kasapi rin si Vidal sa Conclave o College of Cardinals, kaya't kwalipikado siyang bumoto sa susunod na lider ng simbahan. Sa katunayan, kandidato rin siya sa posisyon. 80 taong gulang pababa ang kardinal na kwalipikadong maging Santo Papa, habang 74 anyos pa lang si Vidal. But it is the Holy Spirit. That's all the work of the Holy Spirit. But I don't know. In the first place, I'm sickly. So, and I am also quite of age. So. Ayon kay Vidal, hindi rin malilimutan ang mga ipinakitang kabutihan ni Pope. Because his personal holiness ba, he's not only intellectually brilliant and profound, but his witnessing is more. No? That's why even people from afar would feel something. Even just by passing by, no, they would feel something in him. So I think that is a special grace to him. Dahil raw sa katangiang ito, hindi maikakaila na nagluluksa ngayon ang buong mundo sa pagpanaw ng Santo Papa. Dagdag pa ni Vidal, mahalaga sa puso ni Pope ang mga Pilipino dahil ito ang lahing nagpapalaganap ng Kristyanismo sa buong Asya. Julius? Maraming salamat, Rico Lucena. Handa naman si Archbishop Emeritus of Manila, Jaime Cardinal Sin, na isakripisyo ang kanyang kalusugan makapunta lang sa Vatican. Nawalan daw kasi siya ng malapit na kaibigan sa pagkamatay ng Santo Papa. Nagpapatrol si Mariton Pacheco. Kung nawala ng ama ang simbahang Katoliko sa pagkamatay ni Pope John Paul II, nawala naman ang kapatid at malapit na kaibigan si Cardinal Sin. Sa isang pahayag, sinabi ni Sin na hindi niya malilimutan ang conclave noong 1978 nang mahalal bilang Santo Papa si Karol Wojtyła. Dahil sila ang pinakabata ng mga kardinal noon, naging roommate sila ng Santo Papa at doon na nagsimula ang malalim na pagkakaibigan at fraternal bonding nila. Ayon sa kapatid ng kardinal, mahal na mahal ng kanyang kuya si Pope. I don't know, whenever we mention the name of John Paul II to him, he would glow with parang mahal na mahal niya. Di na rin daw mabilang ang dami ng beses na bumisita si Sin sa Vatican at ang mga litratong ito ay ilan lamang sa mga alaala niya doon. Pati ang kontrobersyal na papel ni Sin sa EDSA 1 at 2, may basbas daw ni Pope. Gustong-gusto daw ng Santo Papa na kasama si Sin. When he visits the Vatican and visits the Pope, he would take the meals together. And the Cardinal would tell him jokes. You know, the Cardinal is fond of telling jokes, no? So, tawa naman ang tawa ng Papa. So, in the end, sabi niya,
Cardinal Sin, you better come here frequently. You will add life to the Vatican. Dagdag ni Dr. Sin, kapuna-puna raw na nang mabaril si Pope noong 1981, sumailalim din ang abdominal surgery si Cardinal Sin. 1995 nang ma-diagnose na may Parkinson's disease ang Santo Papa, 1996 naman ang magsimulang magkaproblema sa kidney ang kardinal. At kahit mahina na raw ang kalusugan ni Sin ngayon, nais pa rin itong pumunta sa Vatican. You know what he said early morning by cell phone? You prepare, we'll have to go to Rome. Sabi, why? Sabi ko, I have to attend the conclave. Natatakot ako might not be able to start the trip ba? Sinubaybayan daw talaga ng kardinal ang kalusugan ni Pope hanggang sa pumanaw ito noong linggo. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Susunod ng tangang pumatay kay Santo Papa, nagluluksa na rin. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Nakalatag na ang seguridad sa Roma, Italy para sa inaasahang pagdagsa ng mga sisilip sa mga labi ng Santo Papa. Alamin natin ang latest doon, live pa rin sa Vatican City sa Roma. Nagpapatrol si Linda Humilia. Karen, bago ang ating balita tungkol sa mga paghahanda ay kapapasok lamang ng balitang ito. Tapos na ang meeting ng College of Cardinals at may desisyon na sa Biyernes na nga gaganapin ang libing ni Pope John Paul II. Ang iba pang detalye ng mga yan ay ibibigay ng Vatican mamaya-maya sa isang briefing. Samantala, tulad ng ipinangako natin kanina, ay ipapakita nga natin ang pinakuling video ng lahat ng paghahanda para sa public viewing o public lying in state ni Pope John Paul II. May 4 na oras mula ngayon. Itinayo na ang mga harang na magsisilbing gabay ng mga taong nais makita ang labi ng Santo Papa. Ang dating maluwag at malawak na St. Peter's Square tila sumisikip at lumiit na nga. Bago dalhin sa loob ng Sala Bologna sa St. Peter's Basilica, inaasahang ilalabas hanggang sa may pintuan ng simbahan ang mga labi at saglit na ipapakita sa mga tao. Saka palang mag-uumpisa ang public viewing. Samantala, nagkukumahog naman ang mga otoridad, Karen, na maghanda para sa inaasahang pagdagsa ng mga tao dito. Dinagdagan na ang biyahe ng mga bus at pinahaba na ang operasyon ng mga tren. Nagtayo na rin ng campsites para sa mga darating na pilgrims. Pinaiigting naman ang seguridad dahil bukod sa mga Katoliko at iba pang tagahanga ni Pope John Paul II na nais magpunta dito, ay darating din ang mga heads of state. Karen? Linda, yung ipinapakita nating video ngayon ay ang St. Peter's Square at sinabi mo nga kanina, marami ng mga kalye na may mga harang at sinara. Ano ang sistema para maintindihan namin dito sa Pilipinas, no? Anong sistema kung saan pumapasok lamang ang mga turista? Wala namang pili sa mga turista, Karen. Actually, anybody can go there. Kahit sinong tao, pero karamihan dito ay mga grupo-grupo nga. Yung lang sa kanila, habang naglalakad papunta sa St. Peter's Square ay nagkakantahan pa nga. Napakasaya, parang piyesta dito. Masasabi ko na nawala na yung kalungkutan at napalitan na ito ng, this is really more of a celebration sa panahon na inilagi ni Pope John Paul sa piling ng mga Katoliko at iba pa niyang mga tagahanga. Karen? Maraming salamat, Linda Humilia. Nagpapatrol pa rin ng live mula sa Vatican, Roma, Italia. Nagluluksa rin ang Turkish national na nagtangkang pumatay kay Pope John Paul II noong 1981. Si Mehmet Ali Agca na bumaril sa Santo Papa sa St. Peter's Square ay nakakulong pa rin ngayon sa Turkey. Ayon sa kanyang kapatid, sinabi ni Agca na sana'y nabuhay pa ng mas matagal si Pope John Paul II. Itinuturing din ni Agca na kapatid ang Santo Papa. Noong 1983 ay dinalaw ng Santo Papa si Agca habang ito'y nakapiit sa Italy. Agad pinatawad ng Santo Papa si Agca. Sa loob ng ilang taon, ilang beses ding nakaharap ng Santo Papa ang mga kapatid at maging ang magulang ni Agca. Matapos makulong ng 20 taon, na-extradite sa Turkey si Agca at ikinulong naman sa iba pang krimen. Sinasabing ang pagbaril ni Agca kay Santo Papa ang naging simula ng pagkakasakit ni Pope John Paul II.
Matinding kalungkutan ang nadarama ng bansa sa pagpanaw ng Santo Papa. Kaya naman inialay sa iba't ibang simbahan ang mga espesyal na misa para sa kanya. Nagpapatrol live sa Quiapo Church sa Maynila si Doris Bigornia. Julius, laman ng lahat ng simbahan ngayon ang mga nag-uumapaw na espesyal na mensahe para sa yumaong Papa at kasabay ng pagbibigay halaga sa mga lahat ng aral na napulot natin sa Santo Papa ay nagbabalik tanaw naman ang iba sa matatawag nating naging close encounter nila sa Santo Papa. Gaya sa napakaraming bansa, naka-half-staff din ang ating bandila. Simbolo ng pagbibigay respeto sa pagpanaw ng Santo Papa na may espesyal na lugar sa puso ng mga Pinoy. Mula kaninang umaga, mga misa sa simbahan inialay para kay John Paul II. Sa University of Santo Tomas, kung saan pumunta ang Papa para sa World Youth Day noong 1995, damang-dama ang matinding kawalan. Mistulang naulila ang campus. Nang pumunta siya dito, he preached the gospel of love, no? Kasi he would like to touch the lives of our young people. So sana yung pagmamahalan na yan talaga mapadama natin sa isa para magkaroon ng pag-asa ang ating bayan. Inilabas naman para makita ng lahat ang upuang ginamit ng Santo Papa nung makasaysayang pagpunta niya sa UST. Ginayakan ito ng mga pulang rosas at kandila. Ito na bale ang matatawag na simbolo ng naging napakagandang relasyon ng Papa at mga kabataan ng mundo. Sa panahong ito, hindi binibigyan ng halaga ng mga kabataan ng pananampalataya. But here in the Philippines, he saw that, faith a special role in the lives of our young people. Para naman kay Professor Giovanna Fontanilla, bahagi na ng buhay niya ang Papa. Sa dinami-dami ng mga nakaswerteng makaakyat sa entablado noon, siya lang ang niyakap at personal na binasbasan ng Papa. Kapag kaharap mo ang Santo Papa, para bang nasa ibang mundo ka. I can never describe it. It's as if I was transported to another world, o parang there's a touch, parang it's a bit of a glimpse of eternity. Parang ganun ba? Binigyan din siya ng rosaryo ng Santo Papa, bagay na di na nawalay sa kanya mula ng araw na iyon. Kaya naman nang pumanaw ang Papa, if I come face to face to the Holy Father, I'll just tell him how much I love him. And that I consider it a very special grace that I was able to come close to him. I thank him, and I hope that he whispered to the good Lord a prayer for all of us. Samantala sa Quiapo Church, nakadisplay na ang skull cap na binigay ng Papa sa Butuan Diocese. Hindi kasi siya nakarating noon sa quadricentennial celebration ng Catholic Church sa Mindanao noong 1997, kaya't nagbigay na lang ito ng memorabilia. Kandila at bulaklak inialay din sa mahalagang regalong ito mula sa Papa. Julius, di nagtatapos dito sa Quiapo Church ang pagbibigay ng espesyal na misa para sa Santo Papa. Bukas may misa rin na isasagawa sa UST kung saan inaasahang dadalo ang mga naging delegado noon sa World Youth Day. Asahan na nating magiging makabagbag damdamin ang naturang misang iyon. Alas 5 ng hapon mangyayari ang naturang misa at bukas ito para sa lahat na gustong mag-alay ng dasal para sa Santo Papa. Julius? Maraming salamat, Doris Bigornia. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. Naging hamon sa panunungkulan ni Pope John Paul II ang kinabukasan ng libu-libong pari dahil sa iba't ibang iskandalo na kanilang kinasangkutan. Pero isang Pilipino ang tumugon sa tawag ng pagsisilbi kay Kristo dahil sa inspirasyon ng Santo Papa. Nagpapatrol si Aladin Bacolodon. 17 taon ng pari si Father Aris Sison. Seminarista pa lang siya sa edad na 19 nang una niyang makaharap ang Santo Papa sa pagbisita nito sa bansa noong 1981. I was really awed upon seeing him. Just imagine, face to face with the Pope. Ang karanasang ito ang nagpatibay sa kanyang paniniwalang ang pagpapari ang kanyang misyon sa buhay. Muli silang nagkita taong 1995. Inakbayan ako ng Santo Papa. It felt like being close to God. Kasi si John Paul II is truly a man of God. Nagkita rin sila noong 1996 sa Vatican. Dito'y pinasalamatan siya ng Papa sa kanyang naging kontribusyon sa simbahan. Nanungkulan ng Santo Papa sa gitna ng iba't ibang mga isyung ipinupukol sa simbahang Katoliko.
At isa lang si Father Aris sa mga paring tumugon para pagtibayin lalo ang pananampalataya nang maitaguyod ang simbahan. Naging hamon sa katatagan ni Father Aris ang kabi-kabilang sex scandal sa simbahan at ang tila pagbaba ng tingin ng marami sa mga tulad nilang pari. The problems that came up inspired me to strive to really be a good priest. At ngayong patay na ang Santo Papa, mananatiling buhay kay Father Aris ang kanyang inspirasyon. Mahalaga raw ang kanyang papel sa pagtaguyod sa mga turo nito. Ito ang challenge sa atin. Yung to be a true witness to our faith. Aladin Bacolod, Patrol ng Pilipino. Sa Vatican City na magdiriwang bukas ng kanyang kaarawan si Pangulong Arroyo para magsilbing kinatawan ng Pilipinas sa libing ni Pope John Paul II. Live mula sa Clark, Pampanga, nagpapatrol si Miranda de Quiros. Julius, bisperas ngayon ang karawan ng Pangulo pero imbis na mag-celebrate, inihayag niya ang planong pakikiramay sa namayapang Santo Papa. Sa eroplano nalilipas ang ika-58 kaarawan ni Pangulong Arroyo. Tutungo kasi siya sa Vatican bilang kinatawan ng Pilipinas sa libing ni Pope John Paul II. Ma'am, when are you leaving? And Tomorrow night. 4 lang ang bubuo sa official delegation ng Pangulo. Kasama niya sina Gina de Venecia, Ambassador Leonida Vera ng Vatican at sina Ambassador Thelmo Cunanan at ang kanyang misis. Importante naman anya ang pagpapahalaga sa libing ng Santo Papa bilang kapalit ng atensyong ibinigay nito sa bansa noong nabubuhay pa siya. Well, in my visits to the Pope, even before I became president, what always impressed me was that he knew what was happening. Personal ang nararamdamang kawalan ng Pangulo dahil nagsilbing inspirasyon ng Santo Papa sa mga kritikal na yugto ng kanyang buhay. Nabasbasan siya nito noong pinagbubuntis ang bunsong anak na si Dato. Nagkita rin sila noong year 2000 bago siya nagbitiw sa gabinete ni Erap na kinalaunan na ipinalitan din niya bilang Pangulo. Huling pagtatagpo naman nila noong 2003 bago niya i-anunsyo ang pagtakbo sa pagkapangulo. At sa pagkakataong iyon, ang pinarating pa rin ng Santo Papa sa Pangulo ay ang pagmamahal niya sa nag-iisang katolikong bansa sa Asya. Dito na sa Clark magpapalipas ng gabi ang Pangulo. Simpleng misa naman sa Lubawang nakatakda sa birthday niya bukas at balik agad sa Maynila para sa trabaho bago naman lumipad papuntang Vatican bukas ng gabi. Pero sa nakuha naman nating update mula sa Malacanang, maaari umanong maurong pa ang pag-alis ng Pangulo kung hindi sa Miyerkules ng gabi. Maaaring sa Huwebes na lang siya ng umaga umalis dahil nga naurong din sa Biyernes ang libing ng Santo Papa. At ang nakuha rin nating update ay maaaring overnight na lang ang magiging biyahe ng Pangulo sa Vatican. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Clark. Julius. Maraming salamat, Miranda de Quiros. Malakas ang pag-asa ng mga Meksikano na sa kanila manggagaling ang susunod na Santo Papa. Mula sa Mexico, nagpapatrol si Ces Orenia Drilon. Lubos ang pagdadalamhati ng mga Meksikano sa pagpanaw ng Santo Papa dito sa Mexico City. Limang beses binisita ni Pope John Paul II ang Mexico, isa sa mga bansang may pinakamalaking populasyon ng mga Katoliko. Ang pinakahuling bisita niya ay upang makanonize ang kauna-unahang santo na katutubong Indian. Tumutulo ang luha ng mga karaniwang Meksikano na dumadayo sa statwa ng Santo Papa sa labas ng Basilica de Guadalupe upang bigyan siya ng pagpugay. Libo-libong kandila ang nakasindi sa paanan ng statwa. May dala-dala ring mga litrato, bulaklak at maging mga stuffed toy ang mga tao. Ang Basilica de Guadalupe ay simbolo ng poder at impluensya ng simbahang Katoliko sa buong Latin America. Naka-exhibit din sa katedral dito ang ilang mga personal na bagay na ginamit ng Papa sa mga bisita niya, tulad ng maleta, sapatos at maging tuwalya. Nakasaad sa isang poster na gawa sa kamay ang damdamin ng Mexico. Si Pope John Paul ay mabubuhay sa aming puso magpakailanman. Ces Orenia Drilon, Patrol ng Pilipino, Mexico City. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong Patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.